Music 5, Quarter 2, Week 2, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay mga simbolong flat, sharp, at natural. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang musika ang mga simbolong flat, sharp, at natural. Matapos basahin at gawin ang aralin na ito, inaasahang makilala mo at masabi ang mga kagamitan ng mga simbolong sharp, flat, at natural. Maiguhit ito at makita ang epekto ng mga simbolong ito sa awit. Karaniwang ginagamit ang mga simbolong sharp, flat, at natural sa pagtukoy sa mga pagbabago ng tonong ginamit sa awit. Pagmasdan ang anyo ng bawat simbolo. Ang sharp, flat, at natural. Upang lalo ninyong maunawaan ang ating aralin, ay dadako na tayo sa mga pagsasanay. Pagsasanay bilang isa. Halina't umawit ng isang makabayang awitin. Maaaring isabay ang mga magulang. Narito ang awiting Bayan Ko, composed by Jose Corazon de Jesus and interpreted by Freddy Aguilar. Mga bata, maaari nyo makita at mapakinggan ang awiting ito sa YouTube upang malaman nyo ang tono ng awiting ito. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Basahin at unawain ang kahulugan ng ilang simbolong pangmusika. Ang simbolong flat ay nagpapababa ng kalahating tono ng isang natural na nota. Ang simbolong sharp naman ay nagpapataas ng kalahating tono ng isang natural na nota. Kapag naman nais ibalik ang orihinal na tono, ang simbolong natural ang gagamitin. Para sa pagsasanay bilang 3, balikan ang awiting Bayan Ko sa pahina 15. Hanapin ang mga simbolong pangmusika sa awit. Iguhit ang mga nakita mong simbolong pangmusika sa iyong kwaderno. Narito ang awiting Bayan Ko. Makikita ang simbolong ito sa unahan. Ito ay ang simbolong flat. Ang simbolong flat ay nagpapababa ng kalahating tono ng natural na tono. Ibig sabihin, ito ay one step backward. Ngayon naman ay hanapin natin ang mga simbolo sa awiting ito. Unang simbolo na ating nakita ay ang sharp. Ibig sabihin, ito ay C sharp o Do sharp. Kapag sinabing sharp, ito ay nagpapataas ng kalahating tono ng natural na tono. Ito ay one step forward. Ang sumunod naman na simbolo ay ang flat. Ito ay C flat o Do flat. Ang sumunod naman na simbolo ay ang natural. Ibig sabihin, ito ay D natural o Re natural. Ang sumunod naman ay ang flat. Ito ay C flat o Do flat. Sumunod, flat. Ito ay C flat o Do flat. Sumunod, natural. Ito ay D natural o Re natural. Sumunod, natural. Ito ay C natural o Do natural. Sumunod naman ay ang natural. Ito ay F natural o La natural. Sumunod ay flat. Ito ay F flat o La flat. At ang sumunod ay ang sharp. Ito ay B sharp o T sharp. Para naman sa pagsasanay bilang 4,
Iguhit sa limguhit ang mga natutuhang simbolong pangmusika na nagpapababa, nagpapataas at nagpapabalik sa orihinal na tono. Gawin ito sa sagutang papel. Iguhit ang sharp. Ang pagguhit ng sharp ay ganito. Iguhit ang flat. Ang pagguhit ng flat ay ganito. Ito ay kamukha ng letter B. Iguhit naman ang natural. Ang pagguhit ng natural ay ganito. Maaari niyong kopyahin ito at iguhit sa inyong kwaderno. Para naman sa pagsasanay bilang 5, kumpletuhin ang pahayag sa iyong journal. Pinahahalagahan ko ang mga awiting bayan sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga simbolong sharp, flat at natural upang maawit ko ito ng tama at maitugtog ko ito ng mahusay. Sa pamamagitan nito ay klaro at nasa tamang tono ang awiting bayan na aking aawitin. Para naman sa pagsasanay bilang 6, punan ng angkop na salita ang bawat pangungusap. Gawin ito sa iyong kwaderno. Una, ang simbolong natural ang nagpapabalik sa dati o orihinal na tono ng notang pinataas at pinababa. Pangalawa, ginagamit ang simbolong sharp upang mapataas ng kalahating tono ng isang nota. At pangatlo, ang simbolong flat ang nagpapababa ng kalahating tono ng isang nota. Tandaan, ang simbolong flat ay nagpapababa ng kalahating tono ng isang natural na nota. Ang simbolong sharp naman ay nagpapataas ng kalahating tono ng isang natural na nota. Kapag naman nais ibalik ang orihinal na tono, ang simbolong natural ang gagamitin. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y may natutunan kayo sa araling ito. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!